Ang kalikasan, isang bahagi ng buhay ng mga tao, bahagi ng buong mundo. Ito ang nagbibigay ng mga pangangailangan dito sa daigdig, tirahan, pananamit, pagkain, at ang inuming tubig. Napakahalaga ng kalikasan sa pamumuhay ng tao sapagkat kung wala ito, lahat ay madadamay. Halos lahat ng tao ay ginagawa ang kanilang makakaya para matulungan maisalba ang kalikasan. Mula sa paglilinis hanggang sa media, binibigyang pansin ng kahalagahan ng pagligtas sa kalikasan. Ngunit sa lahat ng mga ginagawa ng tao, mayroon pa rin gumagawa ng mga kagustuhan nila kahit na hindi tama. Tandaan natin, we have 6 years na lang siguro to figure out a solution para ma-solve natin yung in terms of water crisis and yung global warming and climate changes. Kapag ka after 6 years, hindi pa tayo nakapag-isip ng solusyon, irreversible na. Wala na tayong magagawa. Yun yung nakakatakot. Paano na yung next generation? Tayo lahat ay naniniwala na ang tubig ay mahalaga. And since alam natin na ang tubig ay mahalaga, kinakailangan na ang source o kaya kung saan ito nanggagaling dapat pangalagaan natin, panatilihing malinis. Ang kagubatan, isang malaking bahagi ng kalikasan. Mabigat ang importansya, ngunit kakaunti na lamang ang natitira. Ayon sa Bantay Kalikasan, mga 3% na lamang ang natitirang kagubatan sa buong Pilipinas. Ibig sabihin nito, halos wala nang makikitang totoong kagubatan. At ang mas malala pa rito, halos lahat ng natitira ay makikita na lamang sa Palawan. Hindi man kapanipaniwala, pero ito ang katotohanan. Kaya dito, nakikita ang importansya ng pagsagip sa mga kagubatan. May isang hakbang na ginagawa dito sa Metro Manila dahil sa importansya nito sa mga lungsod ng rehiyon. Hindi lamang ito para sa ating tubig, kundi para na rin sa ating kaligtasan. Ito ang La Mesa Reforestation Project. Ang La Mesa Dam, ang nagsisilbing pinagkukunan ng tubig ng mga Manileño simula pa noong 1929. Higit sa 12 milyong Pilipino sa Metro Manila ang umaasa sa tubig na binibigay nito. Ang nasusuplayan ng reservoir na yan ay umaabot so far sa south is Laguna, and then Cavite, and then sa Antipolo, Rizal, aabot na ng Rizal yan. So buong Metro Manila. Isang malaking lupain ang La Mesa Watershed. Halos 2,700 hektarya ang laki nito. Binubuo ito halos ng tubig at puno. Yung La Mesa Watershed at ito ay kasama doon sa reservoir. Ito ay may lawak na 2,700 hectares na kung saan yung 2,000 hectares yun yung watershed niya, yan yung forest area niya, at yung 700 hectares yan po yung reservoir niya. Naging maganda ang kalagayan ng La Mesa Watershed pagkatapos pairalin ang kampanya na Save the La Mesa Watershed na ginawa ng ABS-CBN. Dahil dito, nagsimula ang maraming proyekto para sa reforestation at pagkatapos ng proyektong ito, halos 1,600 hektarya ang natamnan ng puno at mga 200 hektarya pa ang kailangang taniman. Ngunit kahit marami nang nagawa, hindi pa rin ito matapos-tapos. Kung hindi ito maisasagawa, hindi ito magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa pagkakaroon ng malinis na tubig. Marami pa ring mga elemento ang pumipinsala ng balanse ng La Mesa Watershed para sa sarili nilang pagnanais. Ito ang housing project ng MWSS at ang mga natitirang informal settlers na naninirahan malapit sa loob ng watershed. Isa sa mga problemang kinakaharap ng watershed ang balak na pagpapatayo ng MWSS ng mga pabahay. Gusto kasing magpatayo ng MWSS ng pabahay para sa kanilang mga retirees. Maganda nga sana ito, ngunit sa lamesa nila ito itatayo. Nagkaroon nga ng isang plano, mayroong resolution, court resolution sinasabi ng mga nakakausap namin na mayroon silang hawak pero hindi ko nakikita yung decision na na-award daw sa kanila yung 59 hectares. And then mayroon isang area dyan na dyan sa malapit sa Eco Park, dyan may nakatayo na siya ng mga housing dyan. Wala pang ipinapakitang permit,
Nakapagtataka talaga kung iisipin. Wala sanang problema dahil sila ang nagmamay-ari ng lupain, pero wala silang maipakitang papeles para magpatunay na maaari silang magpatayo sa loob ng isang reservoir. Sinasabi na mayroong 58 na hektare ng lupain ang pagmamay-ari ng MWSS na balak na pagtayuan ng mga bahay. Hindi lang yung Bantay Kalikasan ang against do sa proyekto na yan, at marami rin yung mga concerned citizen, concerned corporation against yung pagtatayo ng housing yan. Una, ang pinaka-importante sa atin is ma-rehabilitate ito dahil yung sa tubig natin. Yung tubig na kung saan yan yung kauli-uliang reservation na pinag-iimbakan ng tubig para sa metropolis, sa mga tao ng Metro Manila. So kung mapabayaan natin at matuloy yan, malaki yung tsansa na mababandal yung ating watershed and then yung sanitation sa tubig natin. Kahit na ipinagbabawal magtayo ng mga bahay sa loob ng shed, ninanais pa rin nilang ipagpatuloy ang proyekto dahil sa kanila ang lupain at gagawin nila ang kahit anumang gustuhin. Ano ang mas bibigyang pansin? Ang kapakanan ng retirees ng MWSS o ang milyong-milyong Pilipinong makikinabang sa malinis na tubig ng Lamesa Dam? Matatagpuan naman sa bandang hilaga ng watershed ang mga informal settlers. Naroon sila dahil sa kinaroroonan ng Lamesa Watershed mismo. Malapit ang pagkain, may tubig, may panggatong, at kung ano-ano pa. Yung reforestation project namin na nag-start ito noong 1999, supposed to be matatapos na nung 2 years ago. Pero sa ngayon, mayroon pa tayong area na hindi pa nare-reforest. Hindi pa siya completed. Mayroon total 200 hectares. Sa kadahilanan na mayroon pang mga informal settlers na sumasakop dun sa hindi pa natin natatamnan na 205 hectares. Yan ay 46 families na lang nung huling census nila. Yung mga tao sa ngayon yan, ang pag-uusapan natin yung development dun sa watershed. Tingin ko hindi sila nakakatulong na malaki. MWSS lamang ang may karapatang magpaalis sa mga informal settlers dahil sila ang nagmamay-ari ng lupa. Pero sa mga nakalap namin, wala pang naitatakdang usapin kung saan sila ililipat. Ang problema naman dito, kung mayroong naninirahan sa loob ng watershed, malaki ang tsansa na makontamina ang tubig. Ang Lamesa na ang pinakamaliit na watershed sa buong Pilipinas at marami pang dumedepende rito. Pagkatapos, hindi pa ito maaalagaan ng husto? Hindi pa huli ang lahat. Maaari pa itong mapigilan. Kailangan magtanim ng mga puno at suportahan ang mga programang pangkalikasan. Sa pamamagitan nito, patuloy na mabubuhay ang Lamesa Dam at ang lahat ng mga natitirang watershed dito sa Pilipinas.